Amen po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Una po, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon na nagbigay sa atin ng kalakasan, katalinuhan, kakayanan para makapag-share po ng Word of God. At pangalawa, sa ating pastora na binigyan tayo ng privilege para makapag-speak po tayo sa araw na ito. Title po ng ating pag-usapan ngayon is Living Ready for Christ's Return. Amen. Marahil sasabihin nyo, si Kuya James, laging ayun ang sinishare, yung pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. Sabi ko nga ang paalala ay gamot sa taong nakakalimot. Amen. Kasi mahirap na mabulaga tayo. Na pagbalik ng ating Panginoon, hindi tayo ready. At doon pa lang tayo mag-ready kung andiyan na siya. Amen. Kaya lagi ko kayong pinalalahanan dahil mahal ko po kayo at ayoko po kayong masurprise sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Kaya basahin po natin ang ating Word of God sa Matthew 24:42 to 46. Amen? Sabi, therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming. But know this, that if the master of the house had known it in what part of the night the thief was coming, he would have stayed awake and would not have let his house be broken into. Therefore you must also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Who then is the faithful and wise servant, whom his master has set over his household, to give them their food at the proper time? Blessed is the servant whom his master will find so doing when he comes. Amen? Tayo po ay yumuko at manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy naming pagbubulay-bulayan. Maraming salamat sa kalakasan, karunungan. I-bless po, Lord, ang bawat makikinig dito, Panginoon, naway nasa mabuti silang kalagayan. At yung salita mo, Lord, maging kalakasan po namin. Maraming salamat po. Ito po ang aming samang dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabi dito, lahat tayo merong ini-expect sa ating buhay. Diba? Meron tayong iniintay sa ating buhay. Marahil, iniintay natin yung breakthrough, diba? Sa ating buhay. Promotion sa trabaho. Yung iniintay nating exam sa mga estudyante or graduation. Lahat tayo in-expect. Meron tayong in-expect o hinihintay na healing. Kagalingan, matagal na natin pinagpa-pray na pagalingin tayo ng Lord. Mga prayer na hinihintay natin na masagot ng ating Diyos. Diba? Meron tayo, hintay tayo dyan. Matagal na natin pinanalangin yung ating mga mahal sa buhay. Tatay, nanay, yung mga hindi pa nakakilala. Meron tayong hinihintay. Yung season. Sabi dito, minsan yung mga dalaga, yung mga magkaroon ng boyfriend, di ba? Tsaka girlfriend. Kailan ba? Sabi nga ng isang magte-30 na po ako. Wala pa po akong boyfriend. Sabi nga, lahat tayo merong inihintay, di ba? At bilang mga anak ng Diyos, sabi dito, we are waiting for something greater. Mas mahalaga pa sa lahat ng ating inihintay. Ayun ay ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Amen? Excited ba kayo? Ako lagi araw-araw excited sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kasi yung pangako niya sa atin na mararanasan natin sa kanyang pagbabalik. Amen? Sabi dito, Jesus promised He would come again and the church must live prepared, faithful, and expectant. Diba? Dapat daw tayo nag-expect. Sabi dito, the question is not, will Jesus return? Kasi minsan ang tanong natin, natatig ba ang Lord? Kailan ba? Diba? Dapat hindi yun ang tanong natin. Ang tanong dapat natin, how should I live while waiting? Ano ba yung dapat kong buhay habang naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon? Hindi yung, kailan ba dadating? Kundi, paano ba ako dapat namumuhay sa pagbabalik ng ating Panginoon? Unang-una, sabi dito, ano ba dapat nating ginagawa
Ano ba dapat nating pinamumuhay bago bumalik ang ating Panginoon? Sabi dito, number 1 is stay awake. Don't let your fire down. Amen. Iisip kasi natin pag stay awake, kailangan 24 hours nagbabasa tayo ng Bible, nagpe-pray tayo, hindi tayo matutulog. Hindi, baka mga 3 araw pa lang medyo mapunta ka na sa mental hospital. Ang sabi dito, stay awake is yung ating pamumuhay bilang spiritual. Diba? Ang espiritu naman hindi natutulog. Ang ating physical lang ang natutulog. Amen? Habang natutulog tayo, ang Lord nakikipag-usap sa atin sa panaginip. Yeah? Kaya ang ating espiritu hindi siya natutulog. Amen? Kailangan laging siyang stay awake. Ang ibig sabihin nun, be God conscious. Basahin natin sa Matthew 24:42. Sabi dito, therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming. Kaya nga sabi dito, tayo daw ay laging gising. Lagi tayong God conscious. Kasi hindi natin alam kung kailan dadating ang ating Panginoon. Amen. Sa 1 Peter 5:8, be sober-minded, be watchful. Sabi, your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking to devour. Amen. Kaya maging watchful tayo kasi anytime, pwede dumating ating Diyos at huwag tayong abutan na nilalapa tayo ng kaaway. Diba? Ginugulpi tayo ng kaaway. Kaawa-awa tayo. Diba? Kaya nga sabi, be watchful. Sabi, a sleeping church cannot recognize a moving God. Amen? Sabi daw, ang matulugin, hindi matulugin na church cannot recognize a moving God. Hindi natin namamalayan kung paano kumikilos ang Diyos. Anong ibig sabihin? Hindi natin alam yung season. Hindi natin alam yung timing ng Lord. Kasi sabi ng Lord, hindi natin alam yung time and hour. Pero we know the season. Kasi yung signs na binigay sa atin ng Lord bago siya bumalik, binigay niya sa atin. At kailangan natin ma-recognize. Kailangan natin ma-discern. Ang problema, natutulog ang church. Diba? Hindi natin nakikita yung galaw ng Diyos kasi tulog nga. Diba? Hindi matulungin na simbahan, na church, o na tayo, kundi matulugin. Para tulog daw. Sabi, while waiting for Jesus, believers must remain spiritually alert, prayerful, and discerning. Amen? Kasi, binigay ng Lord ang signs for the season. At kung natutulog tayo, hindi natin to madidiscern. Sabi sa Romans 13 verse 11, besides this you know, the time that the hour has come for you to wake from sleep, for salvation is nearer for us than we first believe. Amen? Tandaan natin, ipanahon pa nila Peter, nila Paul, hinihintay na nila ang pagbabalik ng ating Panginoon. That was 2,000 years ago. Diba? Ilang libong taon na nakalipas, 2,000 taon. Mas malapit na tayo doon. Diba? Mas malapit na tayo doon. At sinabi dito, we wake from our sleep. Yan. Kayo ba yung mga gising? Baka habang nagsishare ako, tulog pa kayo. Nakapikit ang mga mata habang nakikinig. Isan, ganun yung tawag dito, yung habang nagba-Bible reading, naka voice, yun na nga ba yun, binabasahan ka na ng ng cellphone kung ano yung chapter of the day o Bible anong babasahin natin ngayon, nakatulog pa. Amen, nakatulog pa. Sabi dito, a night watchman who falls asleep becomes useless. Ang tandaan natin, tayo ay mga watchman. Sabi, a watchman who falls asleep becomes useless when danger suddenly appears. Many believers are physically alive but spiritually asleep. Amen?
yung nagbabasa pero magbabasa ng salita ng Lord pero malayo ang kaisipan. Nakikinig kay pastora. Yung physically, doon siya sa church. Pero malayo ang kanyang iniisip. Iniisip niya yung ano ba yung babayaran, mga bayarin, yung mga ano ba kakainin ng tanghalian, di ba? Kasi nagugutom na, mas 9 na, anong oras na, di ba? Minsan, physically, doon tayo sa church, nakaupo tayo sa upuan, pero ang ating spiritual ay tulog, di ba? Ang layo ng ating kaisipan, di ba? Kaya sabi dito, we are a watchman who falls asleep becomes useless when danger suddenly appear. Amen? Sabi dito sa Mark 13:35 to 37. Therefore, stay awake, for you do not know when the master of the house will come. In the evening, or at the midnight, or when the rooster crows, or in the morning, lest come suddenly and find you asleep. And what I say to you to all, stay awake. Amen? Kahit yung mga ating mga forefathers, lagi nating pinahalalahanan to stay awake kasi ang ating master, hindi natin alam kung kailan ito babalik. Amen? Kasi we are the bride. Diba? Kaya nga, ang ating Panginoong Hesus, sabi niya, kahit ako hindi ko alam. Kahit yung mga anghel, ang tatay lang nasa langit. Kasi nakahalin tulad to doon sa bride. Diba? Kasi sa panahon ng mga Hudyo, nung araw, kapag yung bride tsaka groom, pag pumunta ang tatay, yung biyanan niya, yung magiging biyanan niya tsaka yung lalaki, makikipag-negotiate doon sa babae. At kapag nagkaroon na ng parang engaged na, aalis yung tatay tsaka yung anak na mapapangasawa ng babae, babalik sila sa bahay kasi ipiprepare na yung bahay na kanilang titirhan. Amen. At yung bahay na papagawa nung groom, ang mag-a-approve yung tatay. Pag sinabi ng tatay, ay, okay na yung bahay na pinatayo mo, sunduin mo na yung asawa mo. Kaya yung tatay ang magsasabi kung kailan niya kung papasundo na ng anak niya yung bride. Amen. Kaya sinabi ni Jesus, tatay lang ang nakakaalam. Amen. Kasi doon siya pinaralel. Amen. Kaya tayo, ang ating Panginoong Hesus, kaya sabi niya, in my Father's house there are many mansions. Diba? Ginagawa yung mansion natin. At kapag ito'y natapos na, at sabihin ng tatay na sunduin mo na yung bride mo, tayo po yun. Diba? At walang nakakaalam kung kailan siya babalik. Ang tatay ang mag-go signal kung okay na yung ating mansion. Amen? Sabi dito, a biblical spiritual awakening is profound, Holy Spirit-driven transformation from spiritual death to a vibrant life in Christ, characterized by repentance, renewed love for God, and a shift in worldview to align with Scripture. Amen? Paano daw tayo maging watchman? Sabi dito, characterized by repentance, renewed love for God. Diba? Sabi nga yung pag-ibig natin, araw-araw niya ating nire-renew. It is new every morning. Lagi daw bago. Diba? Sabi dito, shift in worldview to align with Scripture. Sabi dito, application. Paano daw tayo maging stay awake? Una, protect your prayer life. Protect your prayer life. Kahit sabihin pagod ka na, kahit sabihin mong nakahiga ka na, protect our prayer life. Amen? Stay hungry for God's Word. Amen? Kahit paulit-ulit, narinig ko na yan. Yung minsan, magiging mayabang kasi yung tao eh. Ay, narinig ko na eh, ako na pakinggan yan. Diba? Doon, nawawala na yung hunger for Word of God. Kasi alam ko na. Sabi nga, kayabangan, minsan, yung sobrang experience na sa salita ng Lord, 3 beses ko na nabasa yung Bible. Nawala na yung hunger for Word of God. Amen? Pangatlo, refuse spiritual compromise. Ayan, minsan nakakapag-compromise na. At, sabi dito, stay sensitive
to the Holy Spirit. Kasi kung lagi natin binabaliwala ang Holy Spirit, darating yung panahon na iyan tayo magiging sensitive sa Kanya. Amen? Sabi dito sa Colossians 4:2, continue steadfastly in prayer. Sabi niya walang tigil. Diba? Immovable prayer life. Being watchful in it with thanksgiving. Proverbs 4:23, keep your heart with all vigilance, for from it flow of springs of life. Amen? Sabi daw, keep our heart be vigilance. Kasi ang puso kasi ay marupok. Kaya kailangan daw keep our heart vigilance. Kasi malibilis siyang masway. Kaya kasi kung hindi tayo, kung maging vigilant tayo, ang ating puso, ang ating kalooban, yung flow, yung springs of life, magpo-flow sa atin. Amen? Pangalawa, sabi dito, una, stay awake. Pangalawa, pursue holiness. Amen? Don't comfortable with sin. Ito minsan, dahil twist na nila ng mundo. Nang minsan, nang sinasabing mga Kristiyano sila, pero tinutwist na nila ang holiness. Sabi nila, okay lang magkasala. Mapagpatawad naman ng Lord. Hindi okay sa Lord na magkakasala tayo. Ayaw niya na tayo nalulugmok sa kasalanan. Ayaw niya tayong gumagawa ng kasalanan. Amen? Ayaw niya tayong kasi ayun nga yung kaya nga nagkaroon ng paghihiwalay sa Diyos eh. Ayun nga yung naging dahilan kaya namatay ang ating Panginoong Hesus eh. Para ma-reconcile ang Diyos at ang tao, ang nagpahiwalay ang kasalanan. At bakit tayo magiging komportable sa kasalanan? Amen? We must pursue holiness. Amen? Habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon, pursue holiness. Sabi sa 2 Peter 3:11-12, since all these things are thus to be dissolved, what sort of people ought you to believe in lives of holiness and godliness, waiting for hastening the coming of the day of God, because of which the heaven will set on fire and dissolve, and heavenly bodies will melt as they burn. Amen? Sabi ang kailangan daw nating ang mga anak ng Lord to pursue holiness and godliness. Kasi sa pag-wait natin sa Lord, sabi dito, yung lalo napapabilis natin ang pagbabalik natin ng ating Panginoong Hesus. Kung tayo ay gumagawa ng holiness and godliness. Bakit kamo? Kasi kung nagmumuhay tayo ng holiness, banal, at maka-Diyos, gagawin natin yung kalooban ng Lord. Pag ginawa natin kalooban ng Lord, maraming mga taong maliliwanagan. Maraming taong kikilala sa Diyos sa pamamagitan mo. At dahil doon, mas mabilis dumating ang ating Panginoon. Dahil, sabi sa Bible, kapag lahat ng tao nakarinig na ng salita ng Lord, the end will come. Amen. Dahil bakit hindi dumadating ang Lord? Kasi ang tao, ang mga Kristiyano, lalo-lalo na, tamad mag-share ng Word of God. Amen? Pero sabi ng isang Bible ng pag-aaral sa Biblia, in 2033 daw, lahat ng tao nakarinig na ng salita ng Lord. Sabi ng pag-aaral, diba? 2033 daw, lahat ng tao nakarinig na ng salita ng Lord. Isa sign. Diba? Kasi sabi ng Bible, kapag ang lahat ng tao nakarinig na ng salita ng Lord, babalik na siya. Sabi nung pag-aaral na yon, kasi
Bakit nila nasabi? Kasi sa lahat daw ng lingwahe, na-translate na daw ang salita ng Lord. Kaya wala na daw na nation na hindi makakapakinig ng salita ng Lord. Kasi ita-translate na siya sa kanilang mga wika. At napabilis. Bakit mo napabilis? Kasi pumasok na ang AI. AI na nagta-translate ng mga Bible sa iba-ibang version. Depende sa anong bansa, anong tribo. Kumbaga, sa ating nga lang, sa Pilipinas, ilang lingwahe na. Sabihin na natin, merong 2,000 lingwahe. Mabilis na siyang matranslate sa iba-ibang lingwahe. Amen? Kaya, sabi nga, maging discerning tayo. Amen? Sabi dito sa Romans 13 to 14, let us walk properly as in the daytime, not orgies or drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy, but put on Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desire. Amen? Bilang naghihintay sa ating Panginoon, sabi dito, we must walk properly. Amen? Tayo daw ay lumakad ng may kaayusan. Mayroong kabanalan. Merong makadiyos. Amen? Hindi daw drunkenness, sexual immorality, and sensuality. Amen? At makita natin yan sa social media pa lang. Isang click lang. Di ba? Ano doon na kagad ang immorality, sexual immorality, and sensuality. Amen? Sabi dito, people waiting for Holy Savior should live holy lives. Diba? Lalo na ng mga Christian. Sabi, a church waiting for a Holy Savior should live a holy lives. The closer we are to Christ's return, the further we should move away from sin. Amen? Habang papalapit na, alam na natin yan, palapit na ang pagbalik ng ating Panginoon, dapat palayo na ng palayo ang kasalanan sa atin. Amen? Amen ba kayo doon? Amen. Sabi dito sa Hebrews 12:14, strive for peace with everyone and for the holiness without which no one will see the Lord. Sabi, and for the holiness without which no one will see the Lord. Kaya sabi da, make peace with everyone. Amen? Sabi dito, a bride prepares herself carefully because she knows the wedding day is approaching. Amen? Di ba, pag ang isang babaeng ikakasal, talagang nagpe-prepare na yan. Days, weeks, months, bago dumating ang kanyang wedding, talagang piniprepare niya na ang sarili, nire-ready niya na ang sarili niya. Lalo na kung nasukatan na siguro ng wedding dress. Kasi talagang mag-iingat na yan. Piniprepare niya na ang sarili niya na wag tumaba kasi hindi na maisusuot ang wedding dress kapag yung taas na isang buwan na naba, di ba? Kaya piniprepare niya sarili niya. Nagda-diet na siya, hindi niya na pinahirapan sarili niya. Di ba? Maging healthy siya. Pati yung kanyang mind and spirit, talaga piniprepare niya na. Kasi alam niya, yung wedding day niya is approaching. Amen? Sabi dito, the church must prepare herself for the coming bridegroom. Amen? Are we preparing? Or wala lang? Bahala na gang. Bahala na kung dumating o hindi. Diba? Sabi nito, ang wise person daw, ang wise servant, is nagpe-prepare sa pagbabalik ng kanyang master. Amen? Sabi dito sa Ephesians 5:27, so that he might present the church to himself in splendor. Amen? Dapat daw tayo, present daw natin ang ating sarili with splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Amen? 2 Corinthians 7:1, sabi, since we have these promises, beloved,
Let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God. Amen? Sabi dito, ask yourself, what sin I must surrender? Bago dumating ang ating ngayon pa lang, kastiguhin mo na sarili mo. What sin I must surrender? What compromise must I remove sa buhay ko? Ano ba yung mga bagay na lagi kong kino-compromise? O hanggang ngayon, nasa kompromiso ako. Hindi ako makaalis. Sabi dito, what areas of my life are not pleasing to God? Search our heart, search our mind, search ang lahat nasa buhay natin. Ano pa yung mga bagay na hindi nakakapisal sa Diyos? Diba? Kayo po makakasagot niyan. Between you and God. Sabi sa 2 Corinthians, nabasa ko na, sabi dito, 2 Corinthians 7:1, sabi dito, we must not defile ourselves to any sin. Amen? Pangatlo na tayo, ang bilis natin. Sabi dito, habang naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon, keep working. Amen? Don't waste your assignment. Lahat tayo may assignment. Iba-iba lang. Diba? Sabi nga ni Pastor Wilbert, ang ating assignment kung saan yung marketplace natin. Kung saan tayo naglalagi. Amen? Kung nasa bahay tayo, ang ating assignment, kung meron tayong pamilya, ang ating asawa, ang ating mga anak, diba, ang ating mga kapitbahay, ang ating community. Pag nasa trabaho tayo, ang ating mga katrabaho. Diba? Kung estudyante, pag nasa bahay, ang ating magulang. Pag nasa labas, ang ating barkada. Pag nasa school, ang ating mga kaeskwela, ating teacher. Diba? Ayun yung ating place of assignment. Ayun ang ating marketplace. Sabi dito, keep working. Amen? Don't waste your time. Don't waste your assignment. Amen? Kasi, sabi nga, diyan tayo i-check ng Lord kung nagawa ba natin yung assignment natin. Amen? Sabi nga nalimutan ko lang yung word i-entrega natin yan sa harapan ng Lord. Lahat ng assignment natin kung nagawa natin o hindi. Amen? Sabi sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, di daw natitinag, always abounding in the work of the Lord. Lagi tayo nag-umapaw. Knowing that in the Lord, your labor is not in vain. Amen? Minsan kasi, parang hindi napapansin yung ginagawa natin. Huwag tayong maghintay na pansinin tayo ng tao. Na sabihin na, ay, ang sipag mo sa ministry. Huwag tayong maghintay sa kasabihin ng tao. Kasi baka ma-discourage tayo, ma-disappoint tayo. Ginawa mo lahat pero wala man lang, 'di ba? Wala man lang thank you. Wala man lang good job. Kasi pag naghintay tayo, baka ma-disappoint tayo. Pero sabi dito, kapag nag-work tayo sa Lord, sabi dito, our labor is not in vain. Amen? Lagi yan nakikita ng Lord. Lahat yan naka-entrega sa Lord. Lahat yan nakasulat. Lahat ng ginagawa natin. Kasi dyan ibabase yung magiging reward natin pagdating natin sa langit. Amen? Sabi dito, Jesus is coming back for faithful servant. Hindi siya babalik sa lazy servant. He will come back for the faithful servant, not the lazy spectators. Waiting time is working time. Amen? Nakakarinig ba kayo doon? Habang nagpapahinga, nagtatrabaho? Kasi natawa ako sa trabaho. Sabi ko, oy, break time. Sabi ko, habang nagbe-break time, dapat sinusort out mo yung mga gamit mo. Sabi, sir, parang di naman break time yun kasi nagtatrabaho pa rin.
Ganun ba? Kasi sabi ko, habang nagtatrabaho, sayang, habang nagbe-break time, di ba? Nagliligpit-ligpit, sabi, di break time yun, sir. Kaya tawa ako, sabi nga dito. Sa atin naman, sabi dito, waiting time is working time. Di ba? Habang naghihintay tayo, tayo ay nagwo-work. Saan ba tayo naghihintay? Sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kaya, nagwo-work tayo. Sabi dito sa Galatians 6:9, and let us not grow weary. Huwag na tayo mapagod of doing good. Amen? Sabi, for in due season, we will reap. If we do not give up, sabi, kung di daw tayo mag-give up, mag-quit, in due season, we will reap. Malay mo, diba, nag-quit ka pa kung kailan, dyan na pala, ready na. Ready na for harvest. Bigla ka nag-quit, sayang naman. Diba? Sayang naman yung pagpapagod at pagpapagal. Sabi dito, keep moving. Amen? Huwag tayong magpagod. Sabi nga, kung napapagod tayo, sabi, pray for strength ng Lord. Hingi tayo ng kalakasan. Maghingi tayo ng kalakasan. Sabi sa Galatians 6:9, and let us not grow weary on doing good. For in due season, we will reap if we do not give up. Amen? Sabi, a faithful servant keeps working even when the master is away. Sabi lang, ang faithful, diba, ang good servant, a faithful servant daw, keeps working even the master is away. Because he expects his return at any moment. Amen? Ang lazy servant, sabihin niyan, ay, hindi pa dadating yung ating master natin, hindi pa dadating yan. Baka bukas pa yan, baka next week pa yan. Tatambay muna ako. Diba? Mag-ano muna ako, liliwaliw. Amen? Pero ang faithful servant daw, sabi, he expect his master anytime na babalik. He expect na mag-return ng kanyang master at any moment, anytime. Amen? Sabi sa Luke 19:13, calling 10 of his servants, he gave them 10 minas and said to them, engage business until I come. Amen? Sabi ng master, engage business until I come. Do not be lazy. Do not be idle. Amen? Sabi dito, ano ba dapat nating gawin? Diba? To keep us working. Sabi, stay faithful in our ministry. Kung ano man yung, kasi iisip agad natin, pag ministry, kailangan nasa church, sumutugtog, kumakanta, babasa. Hindi. May kanya-kanya tayong ministry. Ang pamilya mo, ministry mo. Ang kakatrabaho mo, ministry mo. Keep, sabi dito, stay faithful. Keep sharing the gospel. Amen. Dito tayo minsan nagkakaproblema eh. Kasi ang problema natin, kahit hindi tayo makapag-share, hindi tayo equipped. Hindi natin alam kung paano. Diba? Pero, kung talagang gusto natin, may paraan. Aralin natin. Diba? Ang daming materials kung paano mag-share ng Word of God. Ang daming pwede panoorin sa YouTube kung paano nag-share ng actual. Diba? Yung Soviet nga lang, tsaka yung isa, yung kay Ray Comfort. Diba? Mga actual na tao to, sinisharean niya. Hindi naman lahat mapiplease mo. Hindi naman lahat tatanggap. Pero we are planting seed. Diba? Nagpa-plant tayo. Hindi naman kailangan, kasi hindi naman tayo yung magkukonvince sa kanila. Yung Holy Spirit pa rin. Diba? Ang mag-stir up ng puso niya. Diba? Hindi tayo magpapabago sa tao. Kaya huwag tayo ma-disappoint kapag sinira natin tapos hindi tumanggap. Okay lang. At least meron kang pinalant na seed. Amen. Huwag tayo manghinawa sa pag-share ng salita ng Lord. Sabi, use your gifts for God's kingdom. Diyan tayo nagkakaproblema. Ang dami nating mga gifts. Ang dami binigay sa atin na kakayanan ng Diyos. Pero, hindi natin nagagamit sa kaharian ng Lord. Nagagamit natin sa sekular, pero hindi natin nagagamit sa kaharian ng Lord. Amen? Tandaan natin, mas malaki ang balik ng ating investment kapag sa kaharian tayo ng Diyos mag-i-invest. Alam mo bakit? Kasi sa sekular, ang babalik yan, maaaring kayamanan,
pera, anumang material na bagay, pero lahat yan mawawala. Lahat yan mawawala. Pero kapag nag-invest tayo sa kaharian ng Diyos, yung ibibigay sa atin ng Diyos na return, walang katulad. Diba? Eternal. Kumbaga, forever. Ang secular, yung walang forever, pero sa Lord, forever. Amen? Sabi dito, finish your assignment strong. Amen? Huwag tayong sa umpisa lang, huwag sa kalagitna. Tapos, pag malapit na, sisipag ulit, mawala ulit. Diba? Maging consistent tayo. Hindi tayo consistent na mahina, kasi baka maisipin kasi natin, consistent naman ako pero mahina, consistent na mahina. Dapat sabi dito, consistent na malakas. Amen? Kung tayo nanghina, di ba? Andiyan dyan ang salita ng Lord, andiyan dyan yung mga kamanggagawa ng Lord, di ba? Pwede tayo magtulong-tulong. Sabi dito sa 1 Peter 4:10, as each has received a gift, use it to serve one another as good steward of God's varied grace. Sa Mark 16:15 sabi dito, and he said to them, go into all world and proclaim the gospel to whole creation. Ayan ang ating assignment, di ba? Sabi dito, finish our assignment strong. Amen. Finish our assignment strong. Sabi dito, pang-apat, abis natin strengthen one another. Magpalakasan daw tayo sa isa't isa. Sabi dito, don't walk alone. Amen? Wag daw tayo lumakad mag-isa. Wag tayo mag-solo flight. Diba? Wag tayong ang tawag doon sa taong lagi mag-isa. Introvert ba yun? Gusto lagi mag-isa. Diba? Huwag tayong maging introvert. Walang introvert Christian. Hindi pwede pagsamahin ng introvert at Christian. Ay, introvert ako na Christian. Hindi pwede yun. Hindi pwede maglakad mag-isa. Amen? Kasi pag ikaw yung mag-isa, mapapahamak ka. Amen? Mapapahamak ka. Pag nanghina ka, walang magpapalakas sa'yo. Amen? Kasi ang bawat isa ang magpapalakasan. Amen. Sa Hebrews 10:24 to 25. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together. Daw tayo na i-neglect yung magsama-sama. At as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Sabi daw, habang papalapit na nga paglabalik ng ating Panginoon, habang palapit na yung the day is drawing near, sabi dito, sabi ng sumulat ng Hebrews, encouraging one another. Lalo tayo mag-encourage sa isa't isa. Maging habit natin to. Huwag natin i-neglect ang mag-meet together. Kasi, doon tayo nagkakaroon ng kalakasan. Amen. Sabi nga ngayon, nung araw nga, mas mahirap sila. Lalakad sila mga ilang kilometro. Walang sasakyan. Kabayo lang. Misa wala pang kabayo. Sa disyerto, walang patag na daan. Kumbaga, walang ispaltong daan. Talagang tatsagain nila maglakad para magkaroon ng mag-meet lang sila. Tayo, di ba? Punta tayo doon. Naka-e-bike, naka-grab. Di ba? Ang daling-daling may LRT. Di ba? Ang daling makapunta from one point to another point na conveniente tayo. Di ba? Bakit di pa tayo makapag-meet? Di ba? Di tayo makapunta sa church. Amen? Sabi dito, do not neglect meeting each other. Lalo na tayong mga magkakapatid sa Diyos. Amen? Huwag natin katamaran, mag-church, kahit pagod tayo. Kahit pagod tayo. Sabi, the darker the world becomes, the more believer needs each other. Sabi nga, habang ang mundo ay pasama ng pasama, padilim ng padilim, dapat daw ang mga believer lalong nagsasama-sama. Sabi, God never intended Christian to survive
alone. Amen? God never intended Christians to survive alone. Diba? Hindi yun ang didesign ng Lord. Kaya nga, yung kinreate ni Adan, si Eva at Adan, di ba? Si una si Adan, sabi niya, hindi maganda sa tao mag-isa. O, di ba? Kaya nga kinreate niya si Eva. Kasi alam niya na hindi maganda, hindi good, mag-isa ang tao. Ganun din tayo mga anak ng Diyos. Di ba? Hindi maganda na may kanya-kanya, di ba? Mga lone, di ko kailangan ng Diyos, di ko kailangan ng church. Kaya ko na mabuhay. Kaya kong maglingkod sa Lord na ako lang mag-isa. Yan mga salita. Sa bahay lang ako. Ang hirap nun. Ang hirap nun. Hindi ka magiging, hindi mo magagawa yung assignment mo ng tama. Amen. Walang mag-guide sa'yo. Walang magme-mentor sa'yo. Amen. Sabi dito, Romans 12:2, let each of us please his neighbor for his good, to build him up. Diba? Sabi dito, let's build up one another. Pagtulungan tayo, pagpalakasan tayo. Huwag tayong magsiraan, huwag tayong magtirahan. Sabi nga ni Pastor Wilbert, walang iwanan, walang laglagan. Diba? Hindi pwedeng, ay, may grupo ako nito, ito grupo rin ito grupo rin ito. Huwag tayong magkaroon ng division. Ayaw ng Lord na nagpapangkat-pangkat ang mga anak niya. Amen. Lalo na kung sa loob ng church. Amen. Huwag maabutan. Kasi pag garoon ang mangyayari, nagkakaroon ng pangkat-pangkat, divide, kanya-kanya, magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Amen? Hindi pagkakaunawaan. Ayo po yung mga Kristiyano. Sabi nga ni Pastor Wilbert, ikwento ko lang. Malapit naman siguro ako matapos. Diba? Sabi nga yung isang pastor nagpunta sa mental hospital. Tapos yung mga sa ward daw ng mental hospital, yung mga baliw daw labas-pasok doon sa may labas-pasok daw sa may Tinanong yung nurse, sabi sa nurse, di ka ba natatakot? Baka magkaisa yung mga baliw at patayin kayo. Sabi ng nurse, wala pa akong narinig na nagkaisa ang mga baliw. Sabi, ang mga baliw hindi yan nagkakaisa. Amen? Sa church natin meron pagkakaisa kasi pag hindi nagkaisa ang church, mga baliw. Sabi ni Pastor Wilbert, hindi tayo mga baliw, mga Kristiyano tayo, mga anak tayo ng Lord. Tangan tayo daw ay magkaisa. Amen? Let's build up one another. Huwag tayong mga baliw. Diba? Kasi wala ba daw sa history ng medical na nagkaisa ang mga baliw. Amen? Kaya sa church natin, huwag tayong maging baliw. Magkaisa tayo. Amen? Kasi pag di tayo nagkaisa, para tayong mga baliw. Sabi ni travelers, crossing a difficult road, survive by helping each other. Continue each other to continue the journey. Encouragement keeps weary believers moving forward. Amen? Kapag nahihirapan ng isa, tulungan. 'Di ba? Encourage. Walang maiiwan, di ba sa military dapat hindi sila magiging successful kapag merong silang kasamahan na naiwan. Dapat walang maiiwan. 'Di ba? Ang ginagawa nila pag hindi na kaya ng isa, yung malakas kasi meron silang 40 kilos na backpack tapos may dalang armalite, tapos tatakbo sila ng, hindi ko alam kung 20 kilometers, tatakbuhin nila. Siyempre, hindi naman lahat malalakas. Ngayon, pag nanghihina na yung isang kasamahan nila, hindi na kaya bumuhat, yung isang malakas, bubuhatin niya 2 bag. Para makalakad ng maayos yung nanghihina na hindi na kaya. Pag medyo kaya niya na, ibabalik ulit sa kanyang bag. Kung sino naman yung nanghihina, ipapasa naman yung bag. Diba? Para sama-sama silang makakarating doon sa kanilang destination. Walang maiiwan. Kaya
Sabi nga rin kamadari ng military. Talagang walang iwanan. Sana tayong ganun. Pag nakita natin yung kapwa nating Kristiyano, lalo na kung sa loob ng church natin, ay, kaya niya na yan. Ay, di ba? Huwag natin iwanan, lalo na kung may nangangailangan. Amen? Kung may nangangailangan naman kayo, hindi naman kami nagbabasa ng isip, eh di, pwede kayo humingi ng tulong. Amen? Pwede kayo humingi ng tulong. Usapan niyo si Pastora, si Minang, ako. Pagpipray natin, kung kaya naman ng church, walang problema. Di ba? Amen? Di ba? Tayo naman, pare na tayo isang pamilya eh. Di ba? Hindi na tayo iba sa isa't isa. Amen? Hindi na tayo iba sa isa't isa. Sabi dito, sabi dito sa yung huli is strengthen one another. Sabi dito, ano ba ang gagawin natin? Para magawa natin yun, pray for one another. Encourage struggling believer. Stay planted in church. Pag tayo yung, ay, di ko gusto sinabi ni Pastora, lilipat na ako ng ibang church. Hindi ka mag-grow. Lipat-lipat ka. Diba? Kumbaga, pag-grow ka pala, bubunutin ka kagad, lilipat ka sa ibang taniman. Karaniwan doon na mamatay yun, yung nililipat-lipat na tanim. Diba? Stay. Sabi niya, stay planted in the church. Diba? Ano man mangyari, makarinig ka man ng hindi maganda, ma-discourage ka man, diba? Hanggat nilagay ka ng Lord yan, huwag kang umalis. Diba? Kasi may tinuturo ang Lord sa'yo. May tinuturo ang Lord sa'yo kung bakit ka nandiyan dyan. Ba't si pastor ang pastor mo? Diba? Ba't kami ang mga leaders nyo? May tinuturo ang Lord sa'yo. Amen? May tinuturo. Sabi, speak life, hope, and faith. Sabi dito sa 1 Thessalonians 5:11, therefore encourage one another and build one another up just as you are doing. Hebrews 13:3, but exhort one another every day, araw-araw daw, as long as it called today, that none of you may be hardened by the deceitful of sin. Amen? Panglima, sabi dito, habang naghihintay sa ating Panginoon, sabi, live with urgency. Umuwi daw tayo ng urgent lagi. Sabi, don't delay obedience. Sabi niya, wag daw natin i-delay ang pagsunod. Sabi ni Pastor, explicit obedience. Mabilis ang pagsunod. Diba? Accurate obedience. Amen? Sabi dito sa Ephesians 5:15-16, look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of time, because the days are evil. Amen? Sabi dito, look carefully. Diba? How you walk. Not unwise, but as wise. Kasi make use of time because the days are evil. John 9:4, we must work the works of Him who sent me while it is day. Night is coming when no one can work. Amen? Habang araw pa, habang nakikita mo pa may liwanag pa, magtrabaho ka na magtrabaho. Kasi darating din ang gabi. Na ang gabi, hindi ka na makapag-work. Huwag kayong mamiloso po, sabing graveyard. Hindi. Mahirap magtrabaho ng gabi. Lalo na kung sa field, sa harvest, sa taniman. Diba? Ang hirap magtrabaho sa gabi kasi hindi mo nakikita. Sabi, Jesus is coming soon. The time is running out. What we delay today may become regret tomorrow. Amen? Ano man yung pinipigil-pigilan mo, yung hindi mo, yung sabi, bukas na lang ako susunod, bukas na lang ako magsasabi, bukas na lang ako mag-share. Puro bukas. Sabi dito, what we delay today may become regret tomorrow. Example. Gustong-gusto mo yung mahal mo sa buhay. Gustong-gusto mo maligtas. Pero hindi mo sinisharean. Eh biglang namatay. Huwag naman sana. Diba? Yung regret. Kasi hindi ko siniran na habang nabubuhay pa siya. Huwag tayong humantong sa ganun. Amen? Kasi what we delay today may become regret tomorrow.
Amen. Sa Matthew 28:19 to 20, sabi dito, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age." Amen? Sabi, when people hear the storm warning, they prepare immediately because they understand the danger is near. Amen? Tayo, nung araw, sisigaw lang sila, titingnan nila malayo, dadating na bagyo. Magtotrompa na sila. Eh ngayon, social media na, MNDRC. Ano ba yun? Yung MDRMC. Diba? Magte-text ka agad, oy, may parating na bagyo, magpe-prepare kayo in 24 hours. Diba? Kung ano ka, kung mangmang ka, ay, papabaya, bahala dumating yung bagyo. Tapos bigla magugulat ka, ay, baha, brand out. Di ka nag-prepare, wala kang man lang kalang ilaw, wala ka man lang pagkain. Di ba? Sabi dito, ang wise daw ay nagpe-prepare sa pagdating ng bagyo. Amen? Sabi dito, Jesus told believers to live ready because His return will be sudden. Amen? Biglaan. Matthew 24 verse 44, "Therefore you must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect." Amen. Sabi dito, anong ating gagawin? Sabi, paano daw tayo to live with urgency? Diba? Sabi dito, ang ating dapat gawin is share Christ boldly, not shamefully, boldly. Reconcile broken relationship. Amen? Huwag na nating hintayin na nakaratay ka na sa higaan, sasabihin mo, pwede ko bang patawag si ano kasi may nagawa akong kasalanan sa kanya. 'Di ba? Minsan ganun ng tao eh. Kung kailang nakaratay na, tsaka papatawag yung mga naagrabyado niya. 'Di ba? Tsaka nun makikipag-reconcile. Sabi nga, hangga't may lakas pa tayo, 'di ba? Makipag-reconcile tayo kasi ayan ang sign na anak ka ng Lord. You are a peacemaker. Hindi ka troublemaker. Kasi pag troublemaker ka, eh, hindi yun yung sign ng pagiging anak ng Diyos. Ang sign daw ng anak ng Diyos is peacemaker. Sabi, reconcile broken relationship. Kung sino man yung nakaagrabyado sa'yo, naagrabyado mo, eh, tingin ko merong inuudyok ang Lord sa'yo na one text away, one call away, di ba? Napakadali na makipag-communicate, manghingi ng sorry, lunukin ang pride, di ba? Huwag tayong maabutan kung kailan nakaratay na tayo, tsaka tayo hingi ng sorry, tsaka tayo makikipag-ayos. Sabi dito, invest eternal things. Maraming tao nag-i-invest sa lupa, sa bahay, sa gold. Di ba? Yan yung mga ini-invest natin. Sabi nga, ang pinaka magandang investment ay ang mga eternal things. Yung mga bagay na hindi nasisira. Diba? Kasi yun forever. Amen. Sabi, yung ginto dito sa lupa, nadudurog, nawawala, nananakaw. Pero yung ginto sa langit, eh hindi nawawala. Amen. Hindi ko sinabi huwag kayo bumili ng ginto kay Minang ha. Kaya sabi ko lang, huwag tayo dumepende kung ano man yung meron dito sa lupa. Kasi, pag dumating na kasi na nakadepende na tayo sa mga bagay na yan, eh, hindi na tayo nakadepende sa Lord. Doon na tayo nakadepende sa mga bagay. Diba? Kasi, para pag nagkaroon ng mga ganito, meron akong pagdedependehan. Yun ang magiging problema. Nakadepende ka na sa mga bagay. Hindi ka na nakadepende sa Lord. Amen? Hindi ko sinabing huwag kayong bibili Naging wise tayo, pero huwag tayo maging dependent sa mga yan. Amen? Tayo maging dependent sa mga yan. Kasi, pagbalik ng Lord, lahat yan wala. No value yan sa harapan ng Lord. Amen? Ang valuable sa Lord, kung ano man yung mga ininvest natin sa eternal, di ba? Sa kalangitan, sa kingdom ng Lord. Sabi dito, make every remaining day count. Amen?
Lahat daw ng, ang buhay ng tao napakaiksi. Sabi, make it every day, make it count. Diba? Make it count. Sabi dito, conclusion, patapos na pala tayo sa 5 minutes. Sabi dito, while waiting for Jesus, ito yung ating mga pinag-aralan. Unang-una, stay awake. Pangalawa, pursue holiness. Pangatlo, keep working. Pang-apat, strengthen one another. 4, 5 ay live with urgency. Amen? Live with urgency. Sabi, Jesus is coming back for the church that is ready, faithful, and watching. Amen? Sabi, if Jesus came today, kung babalik daw ang ating Panginoong Hesus ngayong araw na to, ngayong minuto na to, ngayong oras na to, ngayong segundo na to, would you be ready? Ready ka ba? Amen? Would you be faithful? Would he find you watching or drifting? Pagdating niya ba, makikita niya bang nakatingin ka, nakatuon ka sa kanya na the author and the finisher of faith? O saan ka nakatingin? Sa mga bagay na walang kwenta. Amen? Sabi dito, pagbalik niya ba? Are we serving or wasting? Tayo ba ay naglilingkod o nagsasayang? Sabi, are we burning for God or spiritually cold? Tayo ba'y nanlalamig? Amen? Kayo po ang makakasagot niyan. Amen? At naniniwala ko, yung narinig niyo din itong salita ng Lord, nangungusap ang Lord sa buhay mo, sa isip mo, sa puso mo, sa espiritu mo. Diba? Na meron kang kailangang ayusin bago siya dumating. Amen? Sabi dito sa Titus, sabi dito, Titus 2:13, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Amen? Sabi dito, ayan yung ating iniintay na blessed hope. Amen? Amen. Sa naway, meron kayo napulot na natutunan na pwede nyo pagbulay-bulayan ng pamilya nyo, ng sarili mo, okay, sa family altar nyo, diba, na ano ba yung kailangan natin i-prepare bilang family, bilang individual, bilang family sa pagbabalik ng ating Panginoon. Pag-usapan nyo. Amen? Pwede nyo pag-usapan. Ano kailangan natin i-prepare? Diba? Kasi pag may bagyo, diba, mag-usap-usap kayong pamilya, ano yung gagawin natin? Lalo na kung nasa low-lying area kayo. Kami dito, si Bajek, kapag alam namin may dadating na bagyo, ginagawa namin, inaangatan namin yung mga gamit namin. Namimili na si Bajik ng makakait, kandila, ano mang pwede natin magamit para kapag dumating yung bagyo, hindi tayo nagkukulang. Amen. Mahirap kasi yung kung kailan nandiyan dyan na bahanan, hindi ka na makalabas, hindi ka na makabili. Mahirap yun. Diba? Mahirap yun. Kaya, makulit man ako, paulit-ulit ako sa sinishare ko about sa pagbabalik ng ating Panginoon, kasi talaga parating na siya. Hindi natin mapipigilan. Hindi natin mapipigilan. Kaya, sabi ko nga, kailangan tayong maging prepare. Amen? Kailangan prepare. Amen? Tayo po ay yumuko at manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat sa iyong mga salita. Lord, na patuloy, Lord, na binabaon sa amin upang hindi lang namin pakinggan, Lord, upang malakaran din namin ito, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord, sa buhay namin, Lord. Maging good steward kami, Panginoon, ng anumang binigay mo sa amin. Maging faithful servant kami, Panginoon, sa mga aming mga assignment. Maraming salamat, Lord, na napakinggan namin ito, Lord, dahil nangungusap ka, Lord, sa buhay namin. Maraming salamat, Lord. I-bless mo, Lord, ang bawat isa, ang bawat nanay, ang bawat tatay, ang bawat magulang, ang bawat anak, ang bawat lolo, lola, bawat bata, Lord, na nakinig sa iyong salita. I-bless mo, Lord, ang bawat isa. Maraming salamat, Lord, sa kalakasan, sa boldness, Panginoon, upang i-share, Lord, ang iyong salita sa buhay nila, Panginoon, at sa kanilang mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Lord. I-bless mo, Lord, ang aming mga kabuhayan, aming pag-aaral ng mga kabataan. I-bless mo, Lord, ang relationship, Lord, ng bawat isa. Kung meron man na brokenness o hindi pag-ayos, Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng puso, Lord, na mapagkubaba upang ma-reconcile, Lord,
ang mga broken relationship. Maraming salamat, Lord. Ikaw, Lord, ang may taas, Lord, sa buhay namin. Ikaw, Lord, ang mag-glorify, Lord, hindi ang aming mga sarili. Maraming salamat, Lord. At ikaw po ang magbigay, Lord, ng nag-uumapaw, Panginoon, na pagmamahal, Lord, sa bawat isa. Upang magawa namin, Lord, ang assignment mo, yung grace na ibinibigay mo po sa amin. Maraming salamat po. At lahat ng ito, Lord, ay binabalik namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay dadako naman po sa pagbibigay. Sabi sa salita ng Lord, God love a cheerful giver. Mahal ng Diyos ang masaya tayong nagbibigay. Amen. Hindi kailangan ng Lord ng kayamanan mo. Gusto niya makita yung puso mo kung paano ka nakadepende sa Kanya. Hindi ka nakadepende kung ano man mga bagay na natatanggap mo. Amen. Kasi kung mga bagay na tatanggap mo, nakadepende ka, hindi mo maibigay lang sa Lord. Pero dahil alam mo, nakadepende ka kay Lord, kaya mong ibigay yung mga bagay na hindi mo mapitawan. Amen? Mahal ka ng Lord. Amen? At lalo ka pagpapalain ng Lord. Amen? Hindi ano sa Lord, hindi siya yung sugal na tataya mo para manalo ka. Hindi. Diba? Mahal natin ng Lord, kaya tayo nagbibigay sa Kanya. Amen? Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat, Lord, sa aming pagbibigay ng aming mga tithes and offering. I-bless mo ito, Panginoon, upang maging mapalawak pa, Lord, ang iyong kingdom, Lord. Magamit namin ito, Lord, ng tama. Magamit namin ito, Panginoon, ng ayon sa iyong salita. I-bless mo, Lord, ang mga magbibigay. I-bless mo, Lord, ang kanilang kabuhayan. I-bless mo, Lord, ang kanilang mga trabaho. Kung ano man, Lord, kung saan man, Lord, nakukuha ang kanilang mga resources, Panginoon, i-bless mo ito, Panginoon. Lalo na kung sa tama, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ikaw po ang mag-bless ng bawat puso, Lord, na magbibigay, Panginoon, sa iyong church, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samudalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa inyong lahat. Naway pagpalain ng inyong araw.